Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Ryan Juneda, 1st District Board Member. This program is brought to you by 1st District Board Member Walter Chaclubiano. This program is brought to you by Aspirant City Mayor of Sorsogon, Red Lasay. Para sa gobyerno kan mga tios, Poor is Power. National Chairman, Poor People Power Movement Incorporated. This program is brought to you by Honorable Catlea Morataso, Municipal Mayor, Matnog, Sorsogon. This program is brought to you by Gubat Aspirant Municipal Councilors, Architect Bernard Castillo. This program is brought to you by Gubat Aspirant Municipal Councilors, Honorable Norbin Ariola. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Federal Pole Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor, West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City. SM City Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon. Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon. Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon. Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon. Hershey's Food and Refreshments. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay, magandang umaga Pilipinas kong mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Yan. Magandang umaga sa lahat ng inaabot ng ating programang Issue Ora Mismo. Ngayon ay araw na naman ng Miyerkules, petsa 27 na po. Ang inyong likod si Rosario Amistoso, samahan niyo po ko sa isang oras na talakayan ng mga napapanahon na issue sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. At syempre live na live tayo sa ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. And of course, live din tayong napapanood sa YouTube. Patuloy na makibahagi, makialam at makipagdiskusyon sa ating programang Issue Ora Mismo ngayong araw na ito. Ang Issue Ora Mismo ay regular niyong napapanood Monday to Friday, 8 to 9 a.m. Monday, bago yan, meron muna tayong kasama mo si Jojo. Monday and Wednesday, 7 to 8.
Tuesday and Thursday, kaagapay sa umaga with Kaki Mansera and Dante Jata. And pag Friday, kasama mo si Derek Angel para sa Bantay Barangay. And syempre pag Saturday pala yan. And pag Friday, si Cap Ardes Hanaban together with yours truly para sa programang Fight Sana. Nandyan din ang programa natin every Saturday na yun, Saturday, Tagumpay sa Buhay, 9 a.m. And of course, pagka alas 12, the launching of the new program of Bicol TV Sorsogon, Usapang Kalikasan, Usapang Kalusugan. Yan, together with Ma'am Charito Escudero direct from USA. Live ninyong mapapanood sa kanyang programang Usapang Kalusugan. Usapang Pangkalusugan. Pero mas maganda, di ba? Usapang Kalusugan. Every Saturday yan, 12 to 1 p.m. Of course, regular pa rin ang programa ng ating PNP, Pulis Kasanggayahan, twice a month, every Friday. And dito tuloy-tuloy yung ating mga programa sa Bicol TV Sorsogon. Abangan ang mga darating pang programa dito lang po sa atin. Sabi nga ni Jojo Lascano, saan pa kayo? Dito na kayo sa legit. And bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahigang Pilipino Star ngayon. At narito na ang unang mga balita. Mga magsasaka tulungan sa malaking pagkalugi. AFP local loyalty check di kailangan. Confidential funds ni BP Sara ipinasa sa security officers. At narito ang detalye natin mga balitang pambansa, balitang nasyonal, mga magsasaka tulungan sa malaking pagkalugi. At sa detalye, umapila si Senate Majority Leader Francis Tol Tolentino na kailangan gumawa ng agarang hakbang ang pamahalaan upang matulungan ang mga magsasaka ng palay kasunod ng malaking pagkalugi dahil sa sunod-sunod na bagyo na nanalasa sa bansa. Sa kanyang regular na programa sa radyo na Usapang Tol, sinabi ni Tolentino na ang agrikultura ay dumanas ng 786 milyong pesos pinansala sa mga nagdaang bagyo, partikular mula sa Bagyong Christine hanggang Pipito. Sa mga ito, 53% o 414 million ang natamo lamang ng sektor ng bigas. Sinabi ni Tolentino na ang kritikal na pagkalugi sa sektor ng palay ay makakaapekto sa supply at presyo sa susunod na taon at malaking epekto sa seguridad ng pagkain. Sinabi ni Rosendo So, tagapangulo ng Samaang Industriya ng Agrikultura o SINAG, matapos makapanayam sa programa ni Tolentino na maaring mas malaki pa ang pagkalugi kung isasaalang-alang na maraming apektadong sakahan ng palay ang nasa yugto ng pagpapalawak at maaring magbunga ng higit pa. Ang tagapangulo ng SINAG gayunpaman ay nagulat kay Tolentino na ang pagbabawas ng taripa ay hindi humantong sa pagbaba ng presyo ng bigas sa mababang halaga. Nagpaliwanag, mababang halaga humantong sa pagbaba ng presyo ng bigas sa mahabang panahon. Nagpapahiwatig na ang mga ngalaka lamang ng bigas ang makikinabang sa pagbabayad ng mas mababang taripa sa kanilang inaangkat. Sa babang balitang nasyonal, AFP, loyalty check, di kailangan.
Sa detalye, umapila ang Armed Forces of the Philippines or AFP kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na lubayan na sila matapos manawagan ang huli na kumilos ang hukbong sandatahan ng bansa upang maresolba ang fracture o nabasag ng gobyerno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. There is no need for loyalty checks. Our Chief of Staff has already stated that he trusts that each soldier will perform its mandate accordingly and remain professional. Ang aming pong loyalty is to the flag of the Constitution and we adhere to the chain of command, sabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na iginiit pa ang bahagi na lamang na nakaraan ang military adventurism o kudeta. Sa kaniyang mensahe kamakalawa ng gabi, hindi man direktang sinabi ni Digong na magkudita ang militar laban kay PBBM ay nagparunggit ito kung susuportan pa ang nalalabing-4 na taong termino ng Administrasyong Marcos dahil pinaratangan nitong adik umano ang punong ehekutibo. Ayon pa kay Padilla, mataas ang trust ratings ng AFP sa mga nakalipas na survey at lahat ng mga nangyayari sa ingay sa politika ay hindi nila nais makisawsaw pa. Sa iba pang balitang nasyonal, confidential funds ni VP Sara ipinasa sa security officers. Sa detalye, ipinapasa umano ng Special Disbursing Officers o SDOs ng Office of the Vice President or OVP at Department of Education DepEd ang milyong halaga ng confidential funds sa mga security officers ni Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig ng Kamara, inamin ni Gina Acosta, SDO ng OVP, na sa instruction ni VP Sara, siya ang nag-encash ng 125 milyong pesos confidential funds at ibinigay nito kay Colonel Raymond Dante Lachica, Commander ng Vice Presidential Security and Protection Group, noong Disyembre 20, 2022 na mismong araw na winidraw niya ito sa Land Bank of the Philippines, Shaw Boulevard branch sa Mandaluyong City. Sinabi naman ni Edward Fajarda, SDO ng DepEd, na sa panahon ng panunungkulan ni VP Sara ay iturnover niya ang 37.5 milyong pesos confidential funds para sa first quarter ng 2023 kay Colonel Dennis Nolasco, ang designated security officers ng DepEd. Sinabi naman ni Fajarda na bagamat siya ang pumipirma ng disbursement vouchers at mga certification, ang pondo ay pinangangasiwaan ni Nolasco. Parang nangumpisal ng lahat. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahigang Filipino Star ngayon. Magbabalik po niyong likod, makalisang ilang paalaala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort.
compassionate and expert medical care, look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Burok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For increase, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. 'Issue ora mismo'. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay, balik kita sa satuyang programang Issue ora mismo. Yan po ang masigabong palakpakan para kay Arman de Matera Ingay. Yan, isang palakpakan pa. Si Arman de Matera Ingay, isa ring media personnel at ngayon po ay nahirang
bilang principal ng National High School. Congratulations, Mr. Arman de Matera Ingay. Sabi nga, dati ang principal ay maginoo, pero bastos. Ngayon, ang principal ay maginoo, medyo bastos. Congrats Arman bilang bagong principal ng Sorsogon National High School. Okay, yan po ang pagbati mula sa manehamiento ng Bicol TV Sorsogon at ng MASO, Media Association of Sorsogon. Congrats sa iyo, Arman de Matera Ingay. Okay, papunta tayo sa mga post ng ating mga kasamahan. Sabi ni Mayor Aspirant Red Lasay, maswerte ang Sorsogon kay si Senate President Chis Escudero ang magiging Vice President once ma-impeach si VP Sara Duterte. SP Chis is qualified to run for President comes 2028 election. Mabuhay ka, Red Lasay, sa iyong napakagandang post. Sabi naman ni Obet Laruga Apin, Maestro Obet, congratulations Sir Armando de Matera Ingay on your appointment as the new SNHS principal. Wishing you all the best in this new role and may your leadership inspire and guide the school to even greater heights. Yan. At sa mga komentarista, ang comment ni Ning Privaldo, congrats po sir. Si Ann Mary Heresano, congrats Sir Arman. Puro congrats, syempre. Talagang si Ma'am Benny Recibido, binabati rin si Arman de Matera Ingay. Okay. Naging teacher mo pa ito si si Mr. Ingay. Binabati ka rin ni Mr. Jojo Lascano, Mr. Arman de Matera Ingay. Teacher ka pala niya sa social studies. Ngayon, social media na. Okay. Si Atty. Atan Balindong, congratulations, Sir Ingay. Sabi naman ni Vice Mayor Aspirant Manny Julata, may most sincere congratulations, Mr. Armando de Matera Ingay. I have great trust in you that with you all the SNHS, my beloved alma mater would be in the safe hands. Yan. Sabi ko na nga huwag tayong padalos-dalos sa mga tirada natin. Kasi pag ganyan tayo na ganyan, wala tayong kalalagyan na maganda. Wala tayong kalalagyan na maganda pag pinairal natin yung kayabangan. Kaya, wag ganun. Kumbaga, dapat habang tayo nabubuhay, chillax lang. Happy watching po kay Sir Chris Herona. Magandang umaga po, sir. Si Bert Hylar, magandang umaga rin po. Okay, si Red Lasay, magandang umaga sa'yo. Ito nga, may babasahin tayong announcement dito, itong dito, yung announcement. Tingnan natin yung announcement dito na pinost. Ito, yan. Pinost ni Sir Bobby Higantone yesterday. The provincial government of Sorsogon announces the cancellation of all remaining events of the Kasangayan Festival 2024, originally scheduled from October 14 to 28, 2024, as well as other outdoors activities organized by the provincial government. Ito po ang official statement ni Governor Edwin Boboy Amor, galing sa Office of the Governor. Ito po. The Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, SPDRRMO, has recommended this scaling down of celebrations and stopping all major outdoor activities in consideration of the damages caused by the tropical cyclone Christine and Pepito, which
have a significant impact on our province and neighboring areas, as well as the request for humanitarian aid to our affected citizens. This recommendation is in line with the statement made by the Office of the President through the Office of the Executive Secretary and is further reinforced by the negative consequences of La Nina, the Amihan season, and other dominant synoptic systems. Pursuant to Republic Act 10121, otherwise known as the Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010, a state of calamity is defined as a condition involving mass casualties, extensive damage to property, disruption, livelihood, obstruction of transportation, and interruption of normal line in affected areas as a result of natural or human-induced hazards. Moreover, National Disaster Coordinating Council Memorandum Order Number 04 Series of 1998, Provision Number 6, Paragraph 1 provided that the declaration of state of calamity may be enforced either by the President upon the recommendation of the NDRRMC or by the local chief executive upon the issuance of a resolution by the local sanggunian as recommended by the LDRRMC in the affected area for a duration of 1 year or less unless the disaster's effects are recurring or protracted, in which case the declaration shall be continuous. The provincial government of Sorsogon declared state of calamity per Sangguniang Panlalawigan Resolution Number 520-2024 due to the devastation inflicted by Typhoon Christine and extension and continuance of the same, since the disaster and calamity have the recurring and protracted, leading to more recovery and rehabilitation brought by the Super Typhoon Pipito. In light of these provisions and the current situation wherein the province of Sorsogon is still under state of calamity, the undersigned hereby declares the cancellation of all remaining events of the Kasangayan Festival originally scheduled for October 14 to 28, 2024, along with other outdoor events organized by the provincial government of Sorsogon. This decisive action is necessary to prioritize public safety and allow the redirection of resources toward mitigating the impact of the ongoing weather disturbances. We appeal to everyone to demonstrate compassion and generously toward those affected, prioritize safety, and remain vigilant during the challenging time. Let us work together to ensure the well-being and resilience of our community. Signed, Edwin Boboy B. Amor, Governor. So, totally po, kansilado na. Dati pinos mo lang, ngayon kansilado na. Mabuhay ka, Governor Edwin Boboy Amor! Akala natin matutuloy pa to. Excited na sana si Evan na panoorin niya yung mga 40 plus lovely candidates. Pero sabi niya, tsura nila. Mas maganda ako sa kanila. Yan. Sayang kang 2 million. Yan. Pati ang mga drum and lyre, postponed. Cancel na lahat. But that is the good move, ha? Good move of our governor.
Ayan, tuloy-tuloy tayo sa ating mahiwagang programa. Ang Isyu Ora mismo. Tapos na po ang agam-agam ninyo na itutuloy pa ang mga na-postpone na activities para sa Kasanggayahan Festival 2024. Totally, inalis na. Inalis na po ang kansilado na lahat ng activities sana ng Kasanggayahan Festival. Kansilado na, ibig sabihin wala na ang 2 million para sa Miss Kasanggayahan Philippines. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga balik mga napapanahon na issue. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Happy watching nga pala kay Sander Tan. Thank you, Sir Sauro. And kay Manon watching from Legazpi City. Salamat po. And alam mo na, tatrabaho lang tayo. Supposed to be mga tugang iwata rin papalabas na entrevista. Kaya lang sabi kan sa kuyang amiga, adalan tangon aki maray, tatibaad pag pinaluwas tayo ni dakol ngaya ang magkiraad. Okay, so abangan na lang po nindo. Ansa to yung pagpalabas kayan. And syempre mga tugang, habang pigahala tayo na sa tuyang ipapalabas na programa, antabay lang po kita kung kailan mo ako sasakyan. Yan, okay? And sarap pa po mga tugang sa gusto kong i-open sa indo dakulong kita rin mga nakaantabay ng mga issue. Oy, si Papa Rex Bolima, ang lalaking walang kapaguran sa lahat ng bagay. Kahapon pala, dahil kay regular session dyan sa Sangguniang Panlungsod. Dahil nagkaigwaning session dahil nasa daing quorum. Sabi daan ni Vice Alcalde Eric Joneda, primerong tiyempo sana na dahil nagkaigwan ng quorum, Pero dahil mandaaning itatratar na importante. Kaya maski dahil nagkaigwan ng quorum, okay lang. Pero ang hapot, Diyos ko, matukaw na lang nga ni kamo. Wigol-wigol kang rocking chair nindo. Dahil pa ka mo naka-attender. Parang gibo man lang nindo. Yes, Your Honor. I move, Your Honor. Kasimple na bagay, dahil pa nindo ma-attenderan. Kasimpleng bagay, dahil pa nindo ma-attenderan ang Your Honor. Yes, Your Honor. Yes, Mr. Chair. Para kayong rocking chair lang kamo, ang pag-attend, dahil pa nindo nag-ibo. Ano na tayo? Dahil daaning masyadong deliberation. Halos na mumutakti na sa social media ang problema ta sa tubig. Ang problema ta sa tubig, halos na mumutakti na. Daing pahuway ang prime water sa Uroal daw, sa manlain-lain na lugar, kang kababatikusa na daing tubig, malubog na tubig. Hanggang ngunyan, daing man nare-resolbaran. Sabi ba ganindo ka na ngampanya, kami aan mabantay sa Indo. Mga sursuganon, hain.
Ano man na problema, idulog nindo sa muya. Mala. Dinulog hanggang natulog. Ngunya naman, sesyon sangguni ang panlungsod. Daing korum. Natabisin na kamo mga rampanya. Once a week na lang nga ni. Dahil pa nindo nagibo. Yun ang pinanuga nindo sa tao. Namatao kung maserbisyo ka mo. Yun ini ang tinugaan nindo na mga pangyayari. Nasabi ba ganito kamumalingkod sa tao? Jesus, marasa pa. Sana dahil kamu kilatan, kamang kabubuhaan nindo pag nangampanya ka mo. Mga masilbi sa iyo, yan na sarong adlaw lang nga na pag-attend sa session, dahil pa ka mo. Yan pang masilbi ka mo. Ay sus, marasa pa ano? Dahil lamang ka mo na ingarabo ka ng mga panuga niyo. Mga masilbi, mga kunanunano, na kabubuhaan. Mga tuga, nasabi nga ni, tinugaan na kamo. Gusto niyo utubon pa. Sana, banwaan. Tangado nindo ang mga gibo ka ini, bago ko magsurat sa balota, bago ka mag-shade. Kung ini ba, karapat dapat pa magpadagos sa pagserbisyo o padagos na magperwisyo. Sabi nga ni kang iba dyan, huni nga yung mga servidor na ini, yun ang tunay na laladawan kang tatak, tunay na serbisyo. Buwa nindo, tatak, tunay na perwisyo ang mga apod kayan. Mahiling nindo kung saan na basketballan, siging karayas-kayas. Oh, ano may tabang mo kayo ni sa constituencies, magkayas-kayas ka dyan kung di na basketballan. So sa Roman, biyo na tutulay-tulay sa pawihoy. Makadara lamang ng pandesal. Pero at least may pandesal. So sa Roman, nagbibit-bit ng sarong kahon na dyan, kung saan may lamayan. Imbis mabawasan ang mga magkakagaradan, nagdadako lugod ta, linti ang kaiirinom. Aro kayan ang mga ilihido natong opisyal. Kaya por Diyos por Santo, manaram naman kamukang pag-ilihir nindo. Once and for all, sabi nga dati ni kang ama ni dating Mayor Hagedon, kang Palawan. Sinabi niya, anak Edward, minsan sa buhay mo, gumawa ka naman ng tama. Iyan man sa indong mga butante. Minsan sa buhay nindo, set aside man nindo ang kwarta. Okay lang yan tumanggap ka mo ng kwarta, kay hali man yan sa indo. Kung dahil man kamo, kakapirak daw ang mga yan, kabubuhaan na lamang nin. Pira lang ang sweldo kaya sa sarong bulan. Sabi yung tapa 100,000 per month. Oh, pira. Aber. 3.6 million sa sarong term. Pira ang ginastos kayo ni pangampanya. Pira ang ginastos kayo ni sa last hour. Pira ang ginastos kayo ni. Pagbatog kang filing. More than that. Sobra-sobra sa 3.6 million na sweldo ninda sa sarong term. Oh, saan ni makuha kang Saan ni makuha kang remaining na igagastos? Oh, natural. Sa pesto ninda. Tapos ho niya na sarong aldaw lang na na sesyon. Dahil pa naka-attend. Nagsarabay na may kaulangan. Tapos si Vice Mayor Eric Juneda, ginibo pa nindong abogado nindo.
Iyo pa ang nagtaram na iyo pa ang nagdepensa sa Indo. Na may siguro may mga kaulangan, and anyway wala man nga masyadong deliberation ngunyan. Imagine to that, hamak pa dat, para dat. Tiguyan ng mga kapal kamukha ka mga taong ini. Ka mga kapal kamukha, padagos na ang kampanya, padagos pang nagfile kan sa mga kandidatura. Dahil naman po pigrarabos, pero halos gabos. Ha? Dapat ito inisip-isip taman lang. Wala kita kang padumanan kung araw kayo ng mga leader niya to. Inda sana kung may kamugtakan pa ini. Pamati ko kayo, dahil na lamang yung kibag-uhan pa ang araw kayo ng sitwasyon. Biruin mo, how can you imagine the once a week lang, dahil nagkaigwan ng quorum? Gusto sabihin, dahil na kompleto, ang kabanga. Base may mga jetlag pa ini. Kang pagpa-Thailand ninda. Thailand ba ito o Taiwan? Malin Taiwan, Thailand. Thailand, di ba? Nagduruman sa Thailand. Di pukal, baad, puro pa may jet lag. Kaya di nakaralaog. Jesus, banwaan. Kamunaan mag-isip-isip. Tayo ni mga taong ini, garudo may nag-iisip. Kamu na lang ang mag-iisip-isip kung dapat pa ini iilihir, dapat pa ini ibalik sa pwesto. Ang araw kayo ni na klase ka mga politiko. Hagad ko po, banwaan, ang pakimaluoy na sana. Adalan taman ang mga iilihirta. Karapat-dapat ba ini? Or may padumanan ba ang sa tuyang gobyerno pag-araw kayo ni? May pag-asa pa daw. Basta ang isip kayo ni, basta ako nasa linyada, magana ako. Basta ako nakabiyo sa grupo, magana ako. Dawa kundi ako maginibo. Habang nakatuwa ako, basta ako magana ako. Araw kayo ni mga tugang, ang mga ilihido niya itong opisyalis. Pero may baga, nahilin din itong intervista ko kay Doc Eddie. Once na patunayan ni Doc Eddie, this election, na pwedeng manggana ang daimpirak, sana tangadon ta ini. Diyan sa bulan, si Mayor Aspirant Jojo Heraldino, mag-graduate na sa pagkakapitan sa Barangay Zone 2. Pero dahil man yung pirak na binuhian dyan. Ha? Dahil man yung pirak na binuhian kada eleksyon. Alagad pirmi man gana. Last election, kang national and local election, that was 2022. Dito pa kayo ni matirada si Mayor Mio Gordola. Ito na gastos. Jojo dai. Pero ang lamang 2,000 na bilang. So this is the kind of leader na dapat niya tong pangirugan, dapat niya tong iilihir. May mga sadiring paninindugan. Na kung ini manggarana, si Doc Eddie, si Kap Jojo, so iba pa dyan, na daiman lang nagamit ng pirak. Iyon na ini, ang tangado niya to, na pwede mampalan. Nigdi sa tuya, kadakol, ning nagmamauot.
na magserbi, daing pirak may kakayahan. Pero daing nang gagarana. Because sabi mo raman daw sinda sa sirkulasyon, daing man sinda magana ta. Daing man sinda nakabiyo sa sa bahay ni Kuya, ang apod kaan. Pag daing kada nakabiyo sa bahay ni Kuya, ina niyang sayang kang laway mo, daing ka man sa namagana. Kaya baga, i-compare nindo, last 2022, and ngunyan, diit-diit na lang ang nagkandidato ngunyan. Diit-diit na lang. Dahil nga isa, yan ang kasabihan na pag wala ka, pag di ka nakalaog sa bahay ni Kuya, dahi ka man kiganahan. Pag di ka nakalaog sa bahay ni Kuya, bagaw, pumamunay ka na lang. Taday ka man. Pero pag nakalaog ka sa bahay ni Kuya, si ina niya magturun-turun ka na, gana ka man lang kayan. Pero hain ang serbisyo. Hain ang serbisyo banwaan. Dahil kita magsabi na tayo man nga akong project dyan. Parang nga sa legislation nga kami. Kaisipan kang daing mutang yan. Kaya nga naiyaon dyan sa pesto. Dahil sa mga pangako mo. Nabuot sa bihon, itong pangako mo, bakong udok sa buot mo. Paano na ang mga naglalaom? Paano na ang nasa laylayan na dahil man lamang kita nakaisip na iniiahon? Basta nasa isip ta, buhay mo, buhay ko, bahala ka sa buhay mo. Arog man lang kayan Manunyan, harani naman ang eleksyon, lintiasan, tarapi-tapi naman kan. Tarapi-tapi, oy, manoy, manay. Manay, bahala lang muna ka mo din sa pang-isna. Bumilin 50 pesos. Ikaw man, royaguno na. Ay, sus nga ya, ibuto ko nga gihapon ito. Kay paglibot nga, dididik kanya kami nakalimutan. Binayaran kami, tinagan kami 50 pesos. Just imagine to that. Kaya this time mga tugang permi ko po pagsasabi sa Indo. Tanga dun ta, ang lambang sarok ay hagadan ta, ning profile ninda, ang mga naganibuhan ninda. Pag sinabi kayo ikaw, dahil ka man pala naganibuhan. Ang masunod ka sabihin sa Indo, kaya nga po madalagan gihapon ako, tanga naman maginibuhan na ako. Yan ang turitriste na pangyayari or mangyayari na naman this coming election. Kaya sana magmangno na kita, magmuklat na kita. Okay? Magmangno, magmuklat, asin magburarat. Okay mga tugang, inabot na kita kan oras kan sa tuwing pamaarang para sa programang Isyo Ora mismo. Ang sa inyong likod, si Rosario Amistoso, kaibahan ng bilang staff kan Bicol TV Sorsogon. And mabalik po kita sa aga, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon, Maray na alda po. Asin Diyos mabalos sa inyo boss. Isyu Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Isyu Ora mismo sa Bicol TV.